Muli po, isang magandang araw, magandang buhay mga kaibigan. So nga po si Sir Hill Bagsuelo Jr. mula po sa New Era High School. Ayan, so ngayon po pag-uusapan naman po natin yung karugtong ng translation sa lesson na transformation, yung tinatawag po natin reflection. Ayan, so let's define reflection first. So reflection is creating a mirror image. So, ibig sabihin, hindi magbabago yung size niya. Mirror image of a shape across a line. So, merong point of reference dito, guys, which is a line. So, every point of the shape is drawn on the opposite side of the line. Ayan. And exactly the same distance from the line as the original point. So, yan po yung reflection. Okay? Okay, so pag-usapan po natin. So yung ano ba nangyayari kapag ang reflection is over x-axis? Ayan. So dito guys, ang sabi dito, if the reflection is over the x-axis, so remember guys, this is our x-axis, di ba? And this is our y-axis. So focus lang muna tayo sa x-axis on the horizontal number line. Ayan. Then sa horizontal number line na kulay red. Yan yung x-axis natin. Ayan. So sabi dito guys, if a given point is located at xy, para may reflect natin siya, ang magbabago guys lang is yung y value. So ano mangyayari sa y value? Magiging negative y siya. So halimbawa guys, ang gusto nating point ay halimbawa point A, supposing is 3 and 4. So paano natin siya i-reflect doon sa x-axis? Ayan. So sabi dyan, sabi sa ating formula, dapat si y magiging negative, si x as is. So copy lang natin siya. So 3 and this will become negative 4. So 3 negative 4. So if A is 3 over C, if A is 3, 4, so again, sa x-axis tayo. Ayan, so you have 1, 2, 3. Ayan, so remember, if x is positive, we move to the right. And if y is positive, we go up. So we want to go up by 4. So 1, 2, 3, and 4. So basically, sinasabi sa atin na nandito yung ating point A. Ayan. Nandyan siya. Okay? Sumurahin ko na itong movements natin. Ayan si point A natin. Okay, so ang susunod nating hanapin, no? Si A prime. Ayan. So, sino si A prime? Ito na po yung nag-move na yung ating, o nag-reflect na yung point natin. Ayan. So, sabi dyan, positive 3 pa din. So, you have 1, 2, 3. Alright, but this time, your y is negative. So, we want to go to, o we want to go down, no? Bababa tayo ng 4 units from positive 3. Ayan. So, 1, 2, 3, then 4 units. So, basically, sinasabi nito na naandito yung ating A prime. Yan. So, para mas makita natin, buburahin natin yung mga markings ng movements. Ayan. So, sabi kanina, no, yung distance daw from point A to A prime should be the same. So, tingnan natin, patunayan natin. So, from point A, ayan, so let me change this color siguro into black para mas maganda makita natin.
So you have 1, 2, 3, 4. So ang distance ng point A to the x-axis is 4 units. Ayan. So sabi, based on the definition of reflection, dapat daw magkasing layo din po sila once nagkaroon ng reflection over the y-axis or the x-axis rather. So tingnan natin. So you have 1, 2, 3, and 4 units. So therefore, we've satisfied the definition. So let's try another one. Supposing point B is located at negative 2 and 5. Ayan. So, ano daw magiging value ni B prime? So, again, x will remain the same. So, kukopy lang natin si x, negative 2, and then si y magiging negative. So, since positive si y dyan, magiging negative. Ayan. So, kunin natin. I-locate natin si negative 2 and 5. Ayan. So, negative 2 si x. So, we must move to the left side. No? Gagalaw tayo papunta sa kaliwa. Ayan. So, mula sa origin, kikilos tayo ng dalawa. To the left. Ayan. And then, dahil positive si y, ayan. So, aakyat tayo ng 5 units. So, 1, 2, 3, 4, and then 5. At yan na. Ito na yung magiging point B natin. Ayan. Okay? Sana malinaw yon. So, i-clear lang natin itong markings na yan. And then, kunin natin si B prime. So, again, dahil si x natin is negative 2, so, kikilos ulit tayo mula sa origin ng 2 units. So, 1, and then 2. And then, kung mapapansin nyo, si y value is negative, so inuutusan tayong kumilos pababa ng 5 units. So, mula sa x-axis, bababa tayo ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, basically, sinasabi sa atin na naandito na yung ating B prime. So, muli, patutunayan natin kung equal ba yung distansya mula sa B papuntang B prime. So, tingnan natin. Papunta sa x-axis. So, ulitin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, mula sa negative 2, 5, meron tayong 5 units na distansya mula doon sa point B papuntang x-axis. Tingnan naman natin sa B prime. 1, 2, 3, 4, at 5. So, meron din tayong 5 units na distansya mula sa B prime papunta sa X units. So, ibig sabihin nito, totoo na kapag ang reflection is over the x-axis o pag nagre-reflect tayo over the x-axis, meron silang yung original point at yung movement. No? After we reflect the point, ay magkasing layo mula sa x-axis. And this is reflection over the x-axis. Pagpapatuloy natin ang mga kwentuhan about reflection over the y-axis sa susunod nating video. Maraming salamat. Muli, ito si Sir G.